nasindak ang Kamara. Sa impeachment ni VP Sara, wala sa hulog ang mga sagot. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Robin Sweet Showbiz. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet Showbiz at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Kinumpirma ni Attorney Princess Abante ng House of Representatives sa pamamagitan ng kanilang abogado ay naghain ng Office of Solicitor General noong Biyernes, July 18 ng sagot sa utos ng Korte Suprema na magbigay ng impormasyon at sinumpaang mga pahayag sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte na siyang pinagtawanan ng netizens dahil napakayabang nila sa kanilang mga hearings. Di naman pala kayang sumagot sa Korte Suprema. Imagine daw kasi, 200 plus silang pumirma sa impeachment na ito. Kanila pa nga daw pinag-aralan. Pero nang manghingi na ng kasagutan at dokumento ang Korte Suprema, abay humingi pa sila ng tulong sa Solicitor General. Samantala, pinangunahan naman ni former Iba naman kasi ang pagdating sa Korte Suprema Siyempre, doon sa pagsasalita nila sa Kamara talagang syempre siga. Teritoryo namin to kahit naman sino Basta pag teritoryo mo matapang ka Di ba? Pero pagdating dyan, syempre yung Korte Suprema, no, hindi nila mabibilog yan. Hindi nila mapapaikot yan. Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio kasama ang Tindig Pilipinas, Nagkaisa Labor Coalition at Akbayan ay nagpakita ng mga snack item na may mga pangalan tulad ng piatos, isang satirical reference sa mga umano'y nakatanggap ng confidential funds mula sa opisina ng Vice President. Sa isang press conference sa Quezon City, inihikayat puro piatos yung dala-dala yung pinapakita mo. Ng grupo ang Senado na agad simula ng impeachment trial kay Vice President Sara dahil sa umano'y misuse ng confidential funds, pakikilahok sa mga plot ng pagpaslang at pagtataksil sa tiwala ng publiko. Heto ang sagot ng isang certified DDS. Parang ano naman sila niyan? Parang napakalilinis. 'Di ba? Talaga lang, former Supreme Court Justice Antonio Carpio, the group of Antonio Carpio is so eager na matuloy ang impeachment trial ni Vice President for transparency and accountability and betrayal of public trust daw. Pati Supreme Court, hindi na nila pinalampas dahil the judicial overreach. These are the same people na may pending petition sa Supreme Court for the unconstitutionality of some parts of GAA 2025. Pero wala silang push for impeachment ni BBM. Ito yung yung mga makikitid ang utak. 'Di ba? Yan yung mga makikitid ang utak. No, sinasabi nga natin yan, yung GAA, bakit hindi sila nagre-response diyan? 'Di ba? May mga balita na lumalabas na ganyan. Mayroon pang mas masahol kay VP Sara, pero bakit hindi din sila nagre-response doon? Talagang dito lang talaga sila nagre-response sa impeachment ni VP Sara. Talagang halata dito na pinagkakaisahan lang nila si VP Sara at gusto nilang ibagsak ang mga Duterte. Gusto talaga nila na hindi tumakbo bilang presidente si VP Sara. Etong impeachment ni VP Sara, malinaw na political lang to. Dahil sa politika lang. No? Ang daming mas walang ya kay VP Sara. Ang daming mga talagang harap-harapan ng babalasuba sa government pero hindi nila nakikita. Kay VP Sara lang talaga sila naka-target lock. Paano kami maniniwala sa mga pinagsasasabi nyo at ibinibintang nyo kay VP Sara kung hindi nyo nakikita yung iba na may mga dumi sa mata, yung may mga putik din. Kung gusto nyo maging transparent at humiling kayo for transparency, no? Kung humiling kayo ng ganon,
hindi lang si BP Sara ang iimbestigahan nyo o gusto nyong matanggal. Lahat ng gumagawa ng hindi maganda dyan sa gobyerno, dapat, inuusig nyo. Ganun yun. Magaling si BBM na pumirma ng 6.352 trillion GAA 2025 with questionable education sector budget, lower than DPWH, the 26 billion AKAP insertion na considered as pork, and zero PhilHealth subsidy budget, ang more than 797 billion congressional insertions na ang 410 billion pesos ay sa DPWH. Mantakin nyo, trillion, billion, di ba? Kay BP Sara, 125 million o 150 million o etc. Itatapat mo sa trillion, billion. Di ba? Kaya nga sinasabi ko sa ibang mga reaction ko parang ginagawa nilang tanga-tanga si BP Sara. Di ba? Parang ginagawang tanga na bakit sa halagang 125 million na kaya niya namang mangurakot ng bilyon, bakit doon niya sisirain yung pangalan niya sa ganun lang na 125 million o 150 million? Di sana sumama na siya sa mga ganyan. Nakiisa na siya sa mga ganyan, bilyon-bilyon. At least kung makukulong siya o matatanggal siya, at least hayahay na buhay niya. Diba? Bakit sa halagang yon, sisirain niya yung pangalan niya? Diba? Ang hirap kasi ng ginagawa niya, para kayong nagtatanga-tangahan lang Nagtatanga-tangahan o tanga? Ganun. Ay walang impeachment case? Wala palang betrayal of public trust si BBM? Pero ang Vice President na wala pang final decision sa COA notice of disallowance amounting 612.5 million. Kaya ako sinasabi ko kapag si BP Sara naging presidente ng Pilipinas yan, yang mga yan, halimbawa, si PBBM naman yung maireklamo. Siya naman ang habulin. Yang mga yan, baka mamaya, si PBBM naman ang gusto nilang makulong. Diba? Mga ganun-ganun. Alam mo, itong mga to, baliktarin Kung nasaan ang doon sila. Diba? Wala tong mga walang mga dignidad sa mga sarili nila. Still ongoing ang coordination sa COA at pwede pang iakyat sa Supreme Court after commission on audit. Ang gusto nilang may impeachment trial kahit may constitutional infirmities ang ginawa ng House of Representatives. OMG! Sa mga well and highly educated people of the Philippines, the very yellow and pink civil society groups, the inconsistency, the hypocrisy, the duplicity. Samantala, naniniwala ang natalong kandidato sa pag-aalkalde na si dating Senator Antonio Trillanes na walang magiging basehan ang Korte Suprema para i-dismiss ang impeachment trial laban kay Vice President Sara. Ayon pa kay Trillanes ay nag-comply sa constitutional limitations ang House of Representatives. Kanyang paliwanag ay kung bibilangin daw yung actual session days na kasama yung mga suspend, pasok na pasok daw siya doon sa 10 session days. Dahil daw noong 10th session day ang ginawa na ng House of Representatives yung third mode ng filing ng impeachment na ito na daw yung 1/3 ng signature at hindi. Ay nako, Boss Trill, nagsasalita ka pa, nandiyan ka pa pala. Kala namin natutulog ka na lang sa bahay nyo. Alam mo, kita mo, kung ikaw talaga pumapabor sa kagustuhan mo na ma-impeach si BP Sara, alam mo, dapat nanalo ka. Kung tama yung pinaglalaban mo, malamang ko kinampihan ka nila. Wala nilamong ka ng buong buo ni Malapitan di ba? Hindi ka nanalo. Kahit anong ginawa mo, kahit na anong di ba? Hindi ka pa rin pinaniniwalaan ng tao, wala pa rin, useless pa rin. Kita mo? Mayor na lang, natalo ka pa.
Kaya kung ako sa'yo, pahinga na lang. Diyan ka na lang sa bahay nyo. Manood ka na lang ng NBA, manood ka na lang ng PBA, o manood ka ng cartoons, manood ka ng Dora, o kaya manood ka ng Spronky. O, di ba? Ganun na lang gawin mo, baka malibang ka pa. Kasi kung ikaw babalik sa politika, napakalabo na po yan, boss. Baka mamaya maisip mo na, uy, si Kiko Pangilinan tsaka si Bam Aquino nanalo. Baka pag ako bumalik ako sa pagiging senador, iboto ko. Ay nako, wag na po tayong mag-ambisyon, sir. No, wag na po kayong bumalik sa pagiging senador, sir. No, dahil sigurado, alam nyo na yung magiging resulta. Subukan nyo sa susunod. Eto malapit na yung barangay election. Tumakbo naman po kayong barangay chairman. Tignan natin kung mananalo kayo. Pero pag natalo po kayo ng barangay chairman, kalimutan nyo na yung politika. Mag-apply na lang kayong barangay tanod. Hindi lang yan. Hindi talaga naniniwala si Antonio Trillanes sa ating Korte Suprema dahil daw ang karamihan sa mga hindi siya naniniwala sa Korte Suprema. Kami, hindi rin kami naniniwala sa kanya. ng Supreme Court ay Duterte appointee. Kanyang paliwanag sa 15 miyembro ng Supreme Court, 12 daw doon ay appointee ng dating Pangulong Duterte. Kaya daw parang automatically bias daw ang Supreme Court at tila ang dami mo namang alam. kinakampihan si Vice President Sara sa kanyang impeachment. Grabe na talagang yung natalo ka sa Caloocan, lahat ng mga tao doon maka Duterte. Kasi iniisip niya Kaya dyan sa Supreme Court yung iba dyan mga tao ni Duterte. Di parang inamin mo sa sarili mo yung mga taga Caloocan maka Duterte kaya natalo ka. Iisip ni Sundalong Kanin. Samantala nagbigay naman ng komento at reaksyon si Mr. Will Tucker sa sinasabi nga ngayon ni Attorney Shell Jokno na dapat lang talagang sa ICC harapin ni Duterte ang kanyang kaso dahil ang mga kaso ng dating Pangulong Duterte ay kung lilitisin daw sa Pilipinas ay baka daw hindi maging fair ang sistema. Panoorin natin ang baka hindi maging fair ang sistema. No, alam naman natin si Jokno is galito kay PRRD. Yung sinasabing hindi magiging fair yung sistema pag dito nilitis si PRRD, inamin na ni Jokno. Inamin mo, no? Alam mo magiging fair naman talaga 'Di ba? Iniisip mo lang na hindi magiging fair. Kasi alam mo na kapag dito nilitis sa Pilipinas si PRRD, alam mo sa sarili mo na tama yung ginawa ni PRRD. Papabor ang korte kay PRRD dahil para sa kinabukasan ng mga kabataan yon, para sa kinabukasan ng lahat ang ginawa ni PRRD at mapuksa ang droga dito sa Pilipinas. 'Di ba? Sinasabi mo na lang yan dahil alam natin mortal enemy mo si PRRD. Buong video. Halaga ina mong matanda ka Pinag-isipan niya pa yung korte dito, no? Parang sinabi mo naman na yung korte dito bias. No? Parang minaliit mo naman yung korte dito sa Pilipinas. Attorney ka, ang tanda-tanda mo na, nagpapaniwala ka talaga sa mga ibang lahi. Nagpapaniwala ka talaga sa alam ISIS. naman natin, mga dilawan talaga. Yung mga dilawan, sa ibang lahi nakapabor yan. Sabi ng Jokno na to, sabi daw ng ICC, hindi daw magandang litisin sa Pilipinas ang mga cases ni Tatay Digong kasi baka hindi magiging fair. Tapos naniwala ka naman, Jokno, sa ibang lahi. Tuta! Imagine niyo mga lords. Hindi na bago yan. Nagpapaniwala sila sa ibang lahi. Nagpapaniwala sila sa ICC. May sarili naman tayong jurisdiction. May sarili naman tayong justice system. Gusto lang talaga mawala si PRRD dito. Gusto lang talaga nila makagante. Yun lang yun. Wala na talaga mga lords. Alam niyo mga lords, kailangan na talaga makabalik ang mga Duterte. Kasi itong sila Jokno, nako, bumabalik na naman sila ngayon. Guguluhin na naman nila ang Pilipinas. Yan na naman. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagmula kay Robin Sweet Showbiz. At syempre nato ngayon natin ang boses na yun ng video na yun na nagmula kay Mr. Will Talker. Syempre, supportahan din natin niya si Mr. Will Talker. Kayo mga katunay, ano masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.